magandang umaga po mga kababayan. Nandito tayo muli sa bahay ni Tatay Tito mga kababayan at bisitahin natin mga kababayan, no? Kumustahin natin sila buhat nung binigay natin sa kanila yung bahay, yung bagong pidal, nabigyan ng cellphone, lahat-lahat kung ano na ba ang buhay nila ngayon na mag-aama. So mga kababayan, at ako'y napasugod dito ngayon dahil meron lang akong iklaro at itanong mismo at gusto ko ay sa bunganga mismo ni Tatay Tito kung ano ba talaga ang katotohanan. Yung pidal ay sinasangla or binibenta, yung mga cellphone kung nandyan pa ba o wala na, yung bahay kung ibibenta o hindi ba. So gusto ko ay hindi lang chismis, ay hindi lang haka-haka, ay hindi lang puro sabi sa akin, balita sa akin. Gusto ko tapatin at magagaling mismo sa bunganga ni Tatay Tito. Kaya tara, samahan niyo po ako mga kababayan. Good morning. Good morning, tao po. Tao po. Ano tao? Walang tao, pero bumukas. Andyan. Mayroon tao. Ay, baka nakaturog. Baka nagbaon siya. Baka nagbaon ng ano. Walang tao. Magandang umaga po mga kababayan. Nandito kami kay Tatay Tito, no, dahil nag-update kami at binisita namin muli yung kanilang bahay. Kaya lang wala dito, no? Wala dito mga kababayan, kaya inaantay pa namin kung saan si Tatay Tito at yung dalawa niyang mga anak na si Princess at si Joanne. Doon mismo sa loob ng MF mo. So, yung isa, bintana na basag. Tapos yung doorknob nagtanggalan. Tapos ito nadatnan ko, bumukas nung dumating ako. No, ang daming nakatambak. Ano nangyari? Ito naging pang-unibuwak ko na nga problema ko. 1 hour later. Hello. Good morning. Good morning, Tatay Tito. Opo, madam. Kumusta? Ito po, malungkot ang buhay niya. Oh, bakit malungkot na naman? Wala kulong yung anak niya. Oh my God. Pwedeng makipasok? Pwedeng Opo. makipasok sa Opo, bahay? pasok muna po yung chinelas niya, madam. Hindi na nalilinisan ng mga anak ko dito kasi pasyando po sila eh. Lagi po silang namamasya. Sige, dito na tayo. Dito tayo. Pupo tayo dito. Kuha ka pa ng isang anak. Dito tayo, Tatay Tito. Opo. Nakuha po yung isang anak ko, madam, kasi niyaya ng kaibigan niya. Nakumuha ko sila ng motor sa San Luis. Ngayon po ay nahuli ko sila hanggang sa nakulong na po siya ngayon. Hindi ko po, lagi ko naman po sinasabihin yung anak ko na yun na huwag gagawa ng kahit na anong masama. Dito, Princess. Tapos po naisanlao po yung tanggi po dahil sa pagbaon-baon sa kanya. Okay. Kumusta, Tatay Tito? Pumunta kami kanina dito. Wala kami nadatnan kahit isa sa mga anak nyo. Aga-aga, nasaan kayo? Nasa kapatid ko nila, madam. Wala kayo dito kahit iisa sa inyo. Nadatnan kayo and then nadatnan ko kayo yung bahay nyo and then nagulat ko. Akala ko bodega na itong sala nyo. Sabi ko sa kanila, Akala ko madam, bodega na yung bahay nyo. Akala ko sa labas na kayo natutulog. Nagiging bodega na yung bahay nyo. Kumusta? Kumusta, Tatay Tito? Kasi matagal-tagal sa sobrang busy ko at sa dami kong tinutulungan araw-araw at ang layo ng mga pinupuntahan ko, halos bukid ang mga pinupuntahan ko. Kumusta kayo, Tatay Tito? napakalungkot po ng buhay namin ngayon, madam. Bakit malungkot na naman? Akala ko okay na ang buhay ni Tatay Tito dahil halos lahat ng kahilingan ni Tatay Tito is naibigay na. O bakit malungkot na naman ngayon? Gawa po ng kalamidad na naman sa aking anak na nakulong po. At
gawa ng gumawa po sila ng hindi maganda. Mhm. Tsaka kumikita man po ako ngayon, kulang pa po sa amin mga anak ko. Halos di ko na nga po maibilihan ng materyales yung ibinigay niya pong panghanap buhay ko na bispidal. Nung pidal. Opo. Tapos, tatay- tsaga na lang po. Kung ano po yung meron, yun na lang po yung pinagkakasya namin. Oh. Pero at least, kumbaga, malaki ang pinagbago sa buhay mo noon at saka ngayon, no? Kasi ang iniisip mo na lang ngayon is paano yung pagkain nila. At hindi ka na nagbaboundary doon sa pidal mo. So malaking bagay yon. No, and then, importante doon may bahay ka na. So yun talaga yung pinaka-importante doon kaysa dati na talagang wala na, talagang tuluyan ang mawawasak yun. Po, napakaraming salamat po sa ginawa niyo po sa buhay namin mag-ama. Tapos napansin ko yung mga jealousy niyo na nabasag. Paano nahulog? Kasi po, ito pong si Princess po, gumagala po ng gabi-gabi, nagalit yung kuya niya. Oh. Ngayon po, sabi ko, huwag mo namang ganyanin yung kapatid mo. Sabi ko, ay nagwala po siya. Kawawa na nga po ito si Princess. Kasi bilang ama na magsaway sa kanila, di dapat sana dinggin niya. Hindi niya ako dininig, madam, yung anak ko na yun. So nagwala? So nagwala, nabasag niya yung mga jealousy. Kaya pinakulong ko po siya noon. Naawa rin po ako, nilabas ko rin po. Kasi anak ko po, hindi ko po matiis na nasa kulungan. Tapos napansin ko wala ng stove. May stove pero walang Opo, kalan. Dahil nga po sa nahuli yung anak ko na yun, naisanla ko po ng 700, binibili ko ng pagkain po niya doon sa kulungan. Naku po. So naibenta yung gasol. Hindi po, naisanla ko. Isang lala. Opo. Paano yon? Matubos pa ba yun? Kaya nag-uuling na naman kayo? Back to zero na naman kayo? Zero na naman po talaga, madam. Kawawa na naman po ang buhay namin. Na isang la. Diyos ko po. Tapos yung pedal, kumusta ang kita natin sa pedal? Okay lang po, kasya lang po sa pang-araw-araw namin. Gawa ko ng hirap naman din po ng pasada. Tapos Princess, nasaan yung mga cellphone nyo? Parang hindi ko na nakikita at hindi nyo nahawak. Nasira po yung isa, madam. Tapos yung dinala ng kuya niya yung isa, nahuli po. Dito po yung isa, nasira po. Bakit nasira? Sino nakasira? Nahulog po sa kasi po naliligo po siya ng po Sino? diki po. Tas kuya ko po na nakulong ngayon. Nailigo po nila sa regas Double- yung madam. Tapos yung isa Double po, plastic po pero gawa ng dala-dala po lalagyan niya. po ng Bakit si kuya ang mahawak palagi sa cellphone na sa inyo naman yun? Si kuya ba nag-aaral o kayo? Ayun, kawawa po sila ngayon. Hindi sila makapag-module ng maayos. Nabigyan kayo ng cellphone dahil para doon sa pag-aaral nyo. Mukhang hindi nagagamit doon sa pag-aaral nyo. Iba ang nagagamit. Iba nagagamit yung cellphone. Anong nangyayari sa inyo? Nahuli ng pulis yung isa, yung kanya naman. Yung isang cellphone nandoon sa pulis Opo. kasi nahuli doon sa problema. Opo. Princess, bakit? Anong nangyari at gabi? Sabi ni Papa mo kanina, gabi-gabi ka na umuwi. Yun nga po. Totoo po yun. barkada. Ayaw mo na mag-aral? Gusto po. Oh, bakit gusto mo palang mag-aral? Bakit napabarkada? Masarap ang barkada kaysa sa mag-aral? Ha? Saan ba ang pipiliin mo? Barkada o pag-aaral mo? Oh, di ba? Mas masarap mag-aral kaysa sa magbarkada. Ang barkada, hilain ka pababa, hindi ka hilain paangat. Pag nahila ka pababa, pagdating ng panahon, hindi sila ang kawawa, kundi ikaw. And then, pagdating ng panahon, kapag asawa ka, pag tumanda ka, saka ka magsisi. Hindi mo na maibalik yun, hanggang pagsisisi na lang. Diba, akala ko ba mag-aaral ka, natulungan mo sila ni Papa, saka na lang yung barkada, nandiyan lang yan. Pero yung pag-aaral, pag yan na inasayang, mahirap nang balikan. Kawawa naman. Kanina dadatnan, akala ko dito walang tao, walang babae na nakatira sa loob ng bahay. Kung lalaki siguro, maaari, maintindihan ko pa. Kalat. Pero nandiyan kayo nagtutulungan dapat kayo. Si Joanne, hindi yung kay aga-aga pagdating ko kanina dito, wala si Joanne, wala kayo.
din loob ng bahay, napakakalat. Hindi nyo naman na pwedeng iasa ni Papa nyo kasi si Papa naghanap buhay para sa pagkain nyo sa araw-araw. Totoo yun po yun, madam. Masyado. Alangan naman si Papa nyo pa maghanap buhay, hindi pagdating dito siya pa magluluto, siya pa maglilinis. Wala nang mangyayari. Eh kayo, labas-pasok na lang kayo ng bahay, uwi na lang kayo magutom, uwi lang kayo magbihis. Tapos barkada na naman. Iniyak na nga po ako, madam, sa tigasan ng ulo nila. Oh, ang swerte nyo na nga mga anak ko eh. Kasi binigay niya sa inyo lahat. Hindi ko kayo sinusumbatan. Kailangan gusto ko mapainam ang buhay nyo, mapaganda ang buhay nyo. Kasi yun naman ang gusto at gusto ni Tatay Tito na yun ang magiging buhay nyo eh. Nakaalala lang ako, ito ay sinasabi ko lang para sa kayo gaganda ng buhay nyo. Hindi ko ito sinusumbat sa inyo. Lahat ng tulong sa inyo dahil ang gusto namin ay mapabuti yung buhay nyo. Diba? Tapos ganito ang mangyari. Hindi naman din pwedeng nandito ako lagi sa inyo dahil ang dami kong tinutulungan, hindi lang kayo ang pinupuntahan ko. Pag once na na-finish ko na yung tinulungan ko, so ibig sabihin masaya na ako at iwanan ko na at bahala na kayo magpatuloy at doon na naman ako magsimula sa iba na hindi ko pa natulungan. Ganon yun kasi. Hindi habang buhay na nandiyan ako sa inyo. Paano yung iba? Diba? So ngayon Tatay Tito, nasangla yung nasangla yung gasol, and then yung pedal at yung bahay, tatanong ko mamaya yan, no? Mag-uusap tayo ng maayos, no? At gusto ko prangkahan at ayoko ng paligoy-ligoy pa. Ako ay nandito dahil marami akong naririnig, no? Marami akong naririnig. Yung pedal ay nakasangla o nabenta na? Wala po, sa akin po yun. Binigay niyo po sa akin yung madam. Iingatan ko po yun. So hindi nakasangla? Hindi nabenta? Hindi. Sa inyo pa rin yung buong yung pedal? Opo, madam. Oh, good. So, and then, pangalawang tanong ko, yung bahay ibebenta o hindi? Ay, hindi po. Yan po yung awan niyo po sa amin na habang buhay na yan po ang pag-aari namin, madam, na binigay niyo po sa amin. Okay. So, maganda. Galing sa bunganga mo na kayo mismo po ang nakausap ko. Mas maganda, sabi ko, ayaw kong makinig sa mga balita o sa chismis lang. Gusto ko makausap si Tatay Tito mismo at magagaling mismo sa bunganga nyo. So, ayan. Hindi binibenta yung bahay. Sa iyo pa rin yung buong buo, iyo pa rin, Tatay Tito. Kasi gaya ng sinabi ko kanina, ang ganda na ng umpisa, nabigay na natin lahat. Tapos ang narinig ko ibenta yung pedal, nakasangla yung pedal, bali nagbaboundary na naman kayo. So parang binigyan tayo ng pagkakataon, ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Tapos para maiwasan natin yung sobrang hirap na buhay na pagdaanan natin, tapos nandiyan na, bumalik na naman tayo sa dati nating buhay. Back to zero na naman. Yun, mayroon ka ng sariling pangkabuhayan, tapos ibenta or isangla, and then pag hindi na natubos, mahatak yung pedal sa pinagsanglaan, and then back to zero na naman, magbaboundary na naman, imbes buo yung kita, mahahati na naman, no? Ganon ang mangyayari. So balik na naman sa dating buhay. And then plus yung bahay na pinaka-importante sa lahat, yung bahay, no? Na ang hirap ipundar, ang hirap ipagawa, and then mawawala sa inyo, no? So sabi ko nga, bakit ibenta yung bahay? Paano yon? Sabi ko, gumawa ako ng paraan kahit paano, no? Kahit nagkulang yung ating pera na nanggagaling sa ating sponsors, gumawa ako ng paraan, no? Na para mabuo at matapos at mailayo ko kayo doon, maitakas ko kayo sa dati yung bahay na halos pabagsak na, para masalba kayong lahat at mapaayos yung tirahan at mapaganda kayo, no? Na hindi dumabasa sa ulan, na hindi kayo mangamba doon. At sabi niyo nga, Princess,
na umaanggi pag umuulan, nababasa kayo, 'di ba? Tama 'yung sinabi mo sa akin dati. So yun, gumawa tayo ng paraan. So ito na 'yon na ipinagkulob sa atin ng ating Panginoong Diyos at sa ating mga sponsor. Tapos kasi may nakarating sa akin, inaayos yung papilis ng bahay. Parang siguro bibilhin yung rights, ganon, o nagpirmahan kayo sa barangay kasi pag rights naman madalas pirmahan sa barangay lang, usap tapos ganon. So wala. So, mainam, no? Yan po yung binigay niyo sa akin na ano. Oh, hindi chismis kasi mahirap yung makinig tayo kaagad and then magalit tayo kay Tatay Tito, no? Sasama ang loob natin kay Tatay Tito. Kaya sabi ko mas mabuti puntahan ko doon at mismo makakausap ko si Tatay Tito na siya mismo makakasagot sa balita na yon, no? Sa issue na yon. So ayun, nandito kami at nasagot ni Tatay Tito na hindi, yung pidal sa kanila pa rin, yung bahay sa kanila pa rin, no? Walang katotohanan na inaayos na yung papilis para ibenta. So, yun po yun. Dahil paano pag ibenta? Saan sila titira? Ito po yung maraming salamat na in-award niyo po sa akin. O, ayan, tago-tago pa rin ni Tatay Tito yung certificate, no? Kung ganun lang po ang balita niyo, madam, wala pong katotohanan. Ayan. Kung totoo man po, wala na po sa akin ito. Tsaka hindi ko po talaga kahit kailan mamatay na po ako, hindi ko mabenta itong award na binigay niyo po sa amin. Kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari po. Tama, Tatay Tito. Kaya hindi na po kami kumain Tama. sa amin po ito, na binigay niyo po. Kasi kumbaga, kung ibenta ni Tatay Tito, parang nagbigtis si Tatay Tito sa sarili niyang pagkatao, no? Na ito yung inasam-asam niya at naalala niyo mga kababayan, sabi niya, mamamatay na lang ako, hindi ko ito maibibigay sa mga anak ko. So doon pa lang sa salita niya, no, imposible na magkaroon siya ng ganito. And then siya din mismo sa sarili niya gagawa at magbenta sa sarili niyang bahay. O, di ba? So yung mga chismosa talaga, kaya ako tuloy na pasugod dito imbes na meron akong pupuntahan na bukid, no, aakyat sana kami ng bukid ngayon. Napasugod ako at inikot pa namin si Tatay Tito dito sa bayan ng Rosales. Hinahanap namin yung pala nandoon na sa palengke, may inaayos doon sa pidal niya. So ayan po. Nako, paano nagawa ni Tatay Tito ibenta yon, no? Ay sabi ko pag nabenta yun, bawiin ko mismo doon sa bumili, no? Kasi hindi pwedeng ibenta yon. Hindi pwedeng ibenta dahil ito ay para kay Tatay Tito at sa mga anak niya. At pagdating ng panahon, kasi itong mga bata is mag-aasawa yung mga yan, no? Lalayas yan dito sa pudir ni Tatay Tito. Sinong maiiwan dito? Si Tatay Tito. No, ngayon, pag naibenta to, pag tumanda ito, hindi lahat ng magiging asawa ng mga anak ni Tatay Tito ay makasundo ni Tatay Tito at magustuhan niya at magpatiri sa kanya doon. O saan siya pupulutin pag naibenta? Pag may kanya-kanya ng pamilya yung mga anak niya, wala. O magiging kawawa, magiging homeless ni Tatay Tito. Kaya dito, ay itong bahay na ito ay forever na hanggang nabubuhay si Tatay Tito at ipamana doon sa mga anak kung sino man yung mga anak na walang matitirahan. 'Di ba? Hindi yung magbibigay tayo ng bahay, magpabahay tayo ng pagpabahay, and then ibebenta lang din, no? Ibebenta lang din para tayong tumulong na hindi naman din nila binigyan ng halaga yung ating pagtulong. Kumbaga parang abusuhin lang yung tulong natin na nanggagaling din sa ating mga sponsors na yung mga tulong na yan ay hindi na naman yan hinihingi lang din nila at pinupulot dyan sa tabi-tabi kung saan-saan lang para mapadala dito, no, at maibigay sa mga taong nangangailangan. Alam yung mga kababayan, yung mga tulong nanggagaling sa ating mga sponsor ay yung pinagpawisan nila. Yung iba dyan talagang kahit konti lang kinikita pero nagtatapyas pa doon sa kita nila para makapadala lang, makatulong lang dahil nahabag sila sa mga vlog natin doon sa mga kapuspalad natin, mga kababayan na lubos ng nangangailangan. Gusto lang talaga nila makatulong kahit konti. No, talagang hindi lang nila extra yun, talagang pinagtatrabahuan nila ng sobra-sobra yung pinagpawisan nila yun. No, talagang sa mga savings nila talagang dumukot pa yan sila dyan para nang sa kagustuhan nila na makatulong sila kahit papaano, makaambag sila doon sa mga taong nangangailangan. No, Tatay Tito, tama. So, anong mensahe niyo po doon sa chismis na nakarating sa amin na ganyan? Sa nagchismis man po sa akin, sana man po wag niyo po akong siraan kasi hirap na nga po ng buhay namin, tapos sisiraan nyo pa kami. Wala naman pong katotohanan.
Kung totoo man po, ako na mismong puntahan nyo kung tatanungin nyo, hindi yung magpaparating kayo kay Madam Lori na ganito ganon. Wag naman po. Wag nyo akong siraan, parang awa nyo na po. Wala naman po akong kasalanan sa inyo. Kung sino man po kayo. Yun lang po ang masasabi ko. Ayan. So, ayan, nasagutin ni Tatay Tito. Kaya, hindi na ako nangamba, no? So wala. Okay na ako. Hindi na ako na high blood. No, hindi na ako dismayado. Kasi si Tatay Tito na mismo ang nagsabi. Okay, nandito na kami kasi in-update namin. And then, sana ma-solve mo yung problema mga Tatay Tito. At kayo, Princess, ha? Sinabi ko sa inyo noon, bago pa ito tayo may i-turn over ka Tatay Tito sa tatay nyo yung bahay, maglinis na maglinis. Hindi balik kung magbarkada kayo dyan, wala namang problema, basta kontrolado at hindi yung lahat ng oras ay nandoon na lang kayo sa barkada. Mas mahaba pa yung oras nyo doon sa barkada kasi dito sa loob ng pamamahay nyo. Bigyan nyo, kung may oras kayo doon sa barkada nyo, bigyan nyo rin ng oras dito sa loob ng bahay nyo kung paano kayo makalinis. Ha, Princess? At nandito naman si ading mo, pwede naman, ading, ito sa'yo, magwawalis ka, ako magligpit ako ng mga gamit, maghugas ako ng mga pinggan, lahat-lahat. Yung ganon. And then pagkatapos, pag alam nyo ng malinis, kundi pwede kayong mag-relax dyan, pwede kayong magbarkada, hindi naman pwedeng sabihin sa inyo na huwag kayong magbarkada. No? Kailang may limitasyon yon. No? Hindi lahat ng oras nakatuon kayo sa barkada kasi walang patutunguhan yon, Princess. Ha? Napakabata mo pa. Marami pa ang pwedeng mangyari sa buhay mo. Ngayon, kung dyan ka, sabi mo, napabarkada, kung yan ay laging ginagawa mo, pag hindi mo maagapan yan, wala, ikaw ang magiging kawawa. Hindi yung barkada mo, Princess. Ngayon, maaaring magiging masaya ka pa kasi bata ka pa. Pero pagdating ng panahon, yung sana ito mapapalitin din ng lungkot at pagsisisihan mo na hindi na pwedeng ibalik. Tatandaan mo yan, Princess, ha? Okay. Tapos, kasi kawawa sa Tatay Tito, nasa initan. Pagdating dito, may bit-bit na pagkain. Baka siya pa ang nagluluto. Maghanda sa inyo ng pagkain. O, anong mangyayari sa tatay nyo? Oo nga po. O, di ba? Si tatay na lahat. Sabi ko kung pwede lang ipaalaga ko sa ila sa ito man para wala na akong problema eh. Ganun na nga po sinasabi ko lagi sa kanya. Ano mangyayari sa tatay nyo kung ganyan ang gagawin nyo? Bis na makahanap ng pagkain, wala na to. Siyempre ako pala. Kung imbis na pagdating ni tatay nyo dito malinis na, may nakahanda ng kahit man lang magsaing. Kasi pag may bit-bit siyang ulam, yun na lang ang lulutuin. Gutom si papa nyo, kundi ipaghanda nyo na kaagad ang pagkain. Ganun yung, Princess, ha? Ilang taon ka na? 15. So, dapat matuto na unti-unti. Ha? At bawasan yung barkada, Princess. At iwasan, na sabi ni papa mo na lagi kang nasa labas gabi-gabi. O, ibig sabihin gabi-gabi. O, pati kanina araw wala kayo. Okay? Anong oras umuwi Tatay Tito? Siyempre, wala alas 2. Ha? Hindi ko po alam kung saan ko siya hanapin. Kaya nasan po, nag-aaral na ako. Ito ka mahuli siya ng Pulis? Makulong siya, wala naman akong pambahayan. Ano Kapag siya. Ang daming problema ni Tatay Tito. Yung mga anak niya, no? Ang dami. Hindi ko kasi pwedeng sabihin, no? Kasi Ang dami po talaga man. Sabi nga nung iba, buti na matino pa ako. Hindi pa ako napapaliw. Hindi na, huwag naman pong ganun. Mga paglang po yan. Pagsubok lang to ng Diyos sa akin siguro po yan, madam. Pero sa totoo, normal po ako. Hanggang malakas pa po ako, kaya ko pong buhayin yung mga anak ko. Kahit ganito lang pong hirap ng buhay namin. Hindi ko rin po masisi, gawa ng mga bata pa po sila. Pero kung tutusin, kaya na po nila maghanap buhay. Pero hindi ko po sila inuobliga. kaya nga sabi ko sa iyo, mga minor pa sila. Kung tutuusin, dito lang muna sila sa bahay, no, at hindi magtrabaho dahil mag-aaral muna, no, mag-aaral muna. Pero dapat tutulong sa iyo dito, no, kasi mga babae pa naman. To. Okay, sige. Maraming salamat po sa pagbisita niyo, madam. Okay. At babalik ako dito mga
May inaantay lang ako. Babalik ako dito mga next day siguro or this week or next. Basta mga... May naantay lang. Oh, may naantay lang ako ha. Okay, dito na kami. So ayan po, maliwanag na sa akin at hindi na ako na-high blood sa balita, no? At okay na. At i-check ko naman to lagi dito. At syempre, kung nagsinungaling man sa akin si Tatay Tito at meron mang bibili, ay pasensya yung bibili kasi hahabulin ko talaga ito. Wala po. No, hahabulin ko talaga. Ifa-file ko ng ng kaso. Balita. Kaya lang, walang katotohanan. Kaya wala tayong irereklamo, wala tayong hahabulin. Kaya pasensya na yung Hindi nagchichismis. na baling, hindi na po kami kumain. No? Tama. Wala po yung yung Tama yung Tatay Tito. binigay niyo po sa amin. Awan niyo na po sa amin to. Tapos mawawala pa po. Hindi po. Hindi baling, hindi na po kumain ng 1 linggo. Tama. Huwag lang mawala yung bahay po namin. Lang tutulog. Opo. Okay, Tatay Tito, dito na kami ha. Opo, madam. Princess ha. Maraming salamat po sa hindi bawal pagbisita niyo po sa Walang amin. anuman, hindi bawal ang pagbabarkada, Princess Lee. Pero, nasa tama ha. At tulungan niyo si Papa niyo. Ha, Princess? Okay, Tatay Tito, dito na no. Naputulan ka ng ng kadina. Oh, bumili ka, tapos bili ka na rin ng ulam. Maraming Yung usapan natin ha. Opo. Ang bahay is bahay ay para sa iyo habang buhay. Ang bahay ay para habang buhay. Ang pidal ay para sa panghabang buhay na hanap buhay. Ha? Okay. Mawawala na po ako. Wag lang po yung bahay namin tsaka pedal ko. Huwag kayong mawala. Sumabay kayo sa bahay nyo kung kailan mabulok pati yung pidal. Opo, madam. Okay, dito na. Salamat po. Sabay pa kami tatay.